Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Puno ng mga aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang narito ang kanyang pangunguna sa pagbubukas ng Tunnel No. 5 sa Angat Water Transmission Improvement Project sa Bulacan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbabahagi ng update sa issue ng flood control projects, kung saan sinabi niya na noong Lunes lang, 7 na sa mga itinuturong sangkot umano sa katiwalian ang hawak na ng otoridad. Nagkaroon din ng presko ng Pangulo kung saan inanunsyo niya ang pagbuo ng transparency portal at sumagot sa ilang issue. Martes, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon ng Ningning 6.55 megawatt peak solar rooftop power facility sa Pasinaya Homes Prime Central sa Naik, Cavite. Bawat bahay sa Pasinaya Homes sa may solar panels na lumilikha ng kuryente para sa grid. Mahalaga sa proyekto ang benefit sharing model nito. Bahagi ng kita mula sa bentahan ng kuryente ay ibinabalik sa mga residente at ginagamit para pondohan ang mga pagkukumpuni ng bubong, paglalagay ng ilaw sa kalsada, pamamahala ng basura, mga shared solar facility at mga programang pangkomunidad. Binigyang diin naman ng Pangulo na panahon na para gamitin ang nuclear technology sa pagtugon sa polusyon sa kanyang pagdalo sa opening ceremony ng International Atomic Energy Agency International High-Level Forum on Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution. Binanggit niya ang matibay na paninindigan ng bansa na isulong ang mga solusyong nakabatay sa siyensya at pinapagana ng teknolohiya para tugunan ang pagkasira ng kalikasan. Tinanggap ng Chief Executive ang letters of credence ng mga bagong talagang ambassador sa bansa. Hudyat ito ng opisyal na pagsisimula ng kanilang diplomatic tenure bilang kinatawan ng kanilang pamahalaan sa Pilipinas na nagpapatunay sa malasakit na palakasin ang bilateral relations at itaguyod ang mas malawak na international cooperation. Malugod ding tinanggap ng punong ehekutibo sa isang courtesy call si Director General Rafael Mariano Grossi ng International Atomic Energy Agency. Nasa Pilipinas si Grossi sa kauna-unahang pagkakataon para dumalo sa International High-Level Forum on Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution na ginanap sa bansa. Iprinisinta naman sa Pangulo ang ASEAN 2026 10 peso commemorative circulation coin sa isang seremonya. Ilulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 10 peso ASEAN coin sa Enero 2026 bilang paggunita sa papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair at bilang pagpapatibay ng pamumuno nito sa pagpatnubay sa ASEAN region. Kinilala naman ng Pangulo ang mga natatanging local government units sa Subaybayani Awards 2025. Ibinigay ang parangal sa 9 na LGU bilang top overall performers, 126 bilang exemplars at 3 DILG regional offices bilang pagkilala sa kanilang matatag na kolaborasyon, tapat na proseso at maagap na pagtugon sa pangangailangan ng kanilang bayan. Personal ding binisita ng Pangulo ang President Corazon C. Aquino General Hospital sa Barangay 649 Baseco Port Area sa Maynila. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng school bag na donasyon ng Office of the President para sa mahigit 1,500 kindergarten at grade 1 students sa Senator Benigno S. Aquino Jr. Elementary School. Pinangunahan niya rin ang inauguration ng San Lazaro Residences, isang 382-unit residential project na parte ng In-City Vertical Housing Program ng siyudad ng Maynila. Malugod namang tinanggap ng Pangulo sa isang courtesy call si ASEAN Secretary General Dr. Kao Kim Horn. Sa pulong tinalakay ang mga pangunahing prioridad at mga target na maipatupad ng Pilipinas sa ilalim ng tema ng ASEAN Chairship na Navigating Our Future Together. Pinalawig din ang kooperasyon ng Pilipinas at Ukraine matapos ang pakikipag-usap ng Pangulo kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Natalakay ng dalawang lider ang pagpapalalim ng relasyon ng dalawang bansa na sumentro sa kooperasyon sa seguridad sa pagkain, agrikultura at digitalisasyon. Pinasinayaan din sa pangunguna ng Pangulo ang Tunnel No. 5 ng Angat Water Transmission Improvement Project sa Norzagaray sa Bulacan. Ayon sa kanya, isang malaking tagumpay ang proyekto dahil pinalalakas nito ang Umiray Angat Ipo Lamesa System na tumatayo bilang backbone sa pagsusupply ng tubig mula sa Angat Dam patungong Metro at Mega Manila. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.